Kaya malinaw, kapatid na Michael, pinatutunayan, maging ng mga otoridad ng Iglesia Katolika, na yung salitang Elohim, pag tumukoy sa tunay na Diyos, aba, yan po ay plural of majesty, hindi po plural in number. Kaya pag tinutulan niya ni na Mr. Dwayne at saka ni Attorney Mars at ni Mr. Abe, yung paring Katoliko, nakasamahan nila, ang tinututulan po nila ay yung opisyal na doktrina ng simbahang Katoliko. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong mga sinasabi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo 1914 at yung ginagawa nila para kondenahin itong Santissima Trinidad na doktrina ng Iglesia Katolika. Meron po akong ipapabasa sa inyo, Genesis 1:26. Gagamitin ko na lang New International Version. Yung unang parte po yung ating babasahin. Ito po. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness." Okay, dito po sa unang bahagi ng Genesis 1:26. Ang Diyos Ama po ay may kasama sa paggawa ng tao. Ngayon, mayroon pong comment itong dalawang ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 sa pangalan ni Michael Sandoval at ni Bobby Fernandez. Ano pong kanilang masasabi? Ito, panoorin ninyo, mga kapatid. Ginamit nila yung Hebrew term na Elohim na tumutukoy daw sa tunay na Diyos, kapatid na Bobby. At ano raw ang ibig sabihin pagka binanggit yung Elohim na tumutukoy sa ating Panginoon Diyos, kapatid na Bob? Mabuti pakinggan natin uli sila, kapatid na Michael. Na yung Elohim po ay plural, yung singular po ng Elohim ay God. At mababasa po natin dito, no, hindi po ito anghel. Ano pong patutuo na ito po ay ang Holy Spirit at saka si Kristo? Unahin po muna natin. Dito po sa Genesis 1 and 2, makikita po natin na ang Holy Spirit po ay nandoon na. No? Basahin po muna natin sa English Bible sa Genesis 1 and 2. Patutuo po na ang Espiritu Santo po ay kasama ng Ama noong panahon ng paglalang, no? Ito po ang ating mababasa. The earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the Spirit of God was moving over the water. Kapatid na Bobby, batay sa ating nakita at narinig, paano pinaliwanagan ng isa sa mga Catholic defenders itong terminong Elohim sa Genesis 1:26? Sabi nila, yun daw Elohim, ang singular form daw, ay God. At hindi raw ito ang anghel na kausap ng Diyos nung isinagawa niya ang paglalang, kundi ang Elohim tumutukoy doon sa kausap ng Diyos na yun ang Holy Spirit at ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya unahin po natin sa pagkakataong ito yung sinabi ni Mr. Dwayne na ang singular po ng Elohim ay God. Yung sabi niya, ano ba ang Elohim? Alin ang plural o marami? Ang bilang ba ng tunay na Diyos, kapatid na Bobby? Yung sinasabi niya, kapatid na Michael, na ang singular daw ng term na Elohim ay God, mali po yun eh. Yun ay katumbas na lang. Ang talagang termino na pinaka-singular form ng Elohim ay El or Eloah. At tapos, yun pong Elohim, yun po ay hindi plural in number kung tumutukoy sa tunay na Diyos, kundi yan po ay plural of majesty. Pakinggan po ninyo, dito po sa Oxford Dictionary of the Christian Church,
Ito po ang mababasa natin dito po sa pahina 454 sa wikang Pilipino na po. Ito po ang pahayag. Elohim, Hebrew, literal, gods o mga Diyos. Ginamit paminsan-minsan sa matandang tipan para tumukoy sa mga Diyos ng pagano, mga sobrenatural na nilalang o mga hukom panlupa. Ngunit, pangkalahatang ginagamit para tumukoy sa Diyos ng Israel, na para sa Kanya ang terminong ito ay napakalimit ikapit, lalong-lalo na sa karaniwang pinaniniwala ang pangalawang matandang pinagmulan ng Pentateuco, kaya't ang ipinalalagay na sumulat noon ay tinatawag ng mga kritiko na Elohista. Ang paggamit ng pangmaramihang anyo upang ilarawan ang iisang Diyos ay karaniwang ipinaliwanag na plural of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Kaya hindi po sa bilang o sa mga persona yung Elohim, hindi po tumutukoy doon. Yan po ay plural of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Sapagkat kapag ka ang Elohim ay ginagamit para tukuyin ang tunay na Diyos, hindi po yan plural in number, kundi yan po ay plural of majesty. Pero kung ang Elohim ay tumutukoy sa mga hindi tunay na Diyos, mga Diyos ng mga pagano, ay talagang plural in number yon, kapatid na Michael. At hindi na yun plural of majesty. Teka, yung binasa nating aklat, kapatid na Bobby, sinasang-ayunan ba maging ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na yung terminong Elohim, word na Elohim, ay tumutukoy sa plural of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan kung tumutukoy sa iisang tunay na Diyos? Sinasang-ayunan, kapatid na Michael. Ganito po ang isa sa nagpapatotoo dito po sa Catholic Encyclopedia, dito po sa Volume 5, page 287. Sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Elohim. Ang anyong Elohim, kapag ginagamit upang tumukoy sa Diyos ng Israel, ay isang plural of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Ginagamit ng mga Israelita ang Elohim para tumukoy sa kanilang kaisa-isang Diyos. Siya ay kinikilala na isang Diyos na manlalalang na nagtataglay ng kapangyarihang sumasaklaw sa lahat. Kaya malinaw, kapatid na Michael, pinatutunayan maging ng mga otoridad ng Iglesia Katolika na yung salitang Elohim, pag tumukoy sa tunay na Diyos, yan po ay plural of majesty, hindi po plural in number. Kaya pag tinutulan niya ni na Mr. Dwayne at saka ni Attorney Mars at ni Mr. Abe, yung paring Katoliko na kasamahan nila, ang tinututulan po nila ay ang opisyal na doktrina ng simbahang Katoliko. Aba, grabe naman talaga itong dalawang ministrong ito, no? Yung dinalakay nila, plural of majesty daw, itong Elohim. Ano ko, titingnan natin ha. Dalawa pong aklat ang kanilang binasa. Kanina, kung napapansin ninyo, unang-una, binasa nila itong aklat na The Oxford Dictionary of the Christian Church. Pagkatapos, sinabi nila na ito din daw ang sinasabi ng The New Catholic Encyclopedia. Nako, at sasabihin nilang, nako, ito naman ang turo ng Iglesia Katolika. Parang kinokontra daw ni Attorney Mars ang kaniyang sinasabi at ni Brother Dwayne. Nako, titignan natin kung totoo o palpak at may pandaraya na naman na ginagawa ang mga ministrong, nako, hindi ko na sasabihin ng mga dapat kong sabihin, pero ito yung sinasabi. Ang plural of majesty daw, ayon kay Bobby Fernandez, ay pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Ito ulitin natin. Kaya hindi po sa bilang o sa mga persona yung Elohim, hindi po tumutukoy doon. Yan po ay plural of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Yan po ay plural of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Yan po ay plural
of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. So yan po ang kanyang sinasabi. At saka ni Michael Sandoval kanina, yan din yung sinasabi niya. Ngayon, titignan natin ano po ba itong plural of majesty para mas maintindihan ng ating mga manonood. Babasahin ko po ang isang article mula po sa isang Bible scholar. Babasahin ko po sa kanyang article na The Meaning of Let Us in Genesis chapter 1 verse 26. Galing po ito kay Gerhard Hassel, isang Bible scholar ng Andrews University. Babasahin po natin sa number 4. Ganito po ang ating mababasa, plural of majesty. Many interpreters in the past regarded the plural as a plural of majesty or pluralis majestatis. This means that God speaks of himself and with himself in the plural number. This suggestion, held by only a few today, needs some consideration. O, yan po. Ibig sabihin, itong plural of majesty, this means that God speaks of himself and with himself in the plural number. Inamin daw ng Iglesia Katolika na itong plural of majesty talaga ang ibig sabihin ng Elohim at binasa nga nila itong New Catholic Encyclopedia Volume 5 sa page 287. Titingnan natin, let's research Babalikan natin ito pong Volume 5 sa New Catholic Encyclopedia. Babasahin po natin itong may nilobstat ni John Wallen at may imprimatur ni Patrick Boyle. Babasahin natin sa 1966 edition sa page 287. The form Elohim, when used of the God of Israel, is a plural of majesty. Tapos may ... At alam niyo na yung karugtong. Hindi ko na po babanggitin. Meron po silang pinutol. Ito, babalikan po natin. Yung the form Elohim, when used of the God of Israel, is a plural of majesty. Yung karugtong, hindi nila binasa. Ano bang nakasulat? Signifying the one God who embodies in himself all the qualities of divinity and is almost always accompanied by singular verbs and adjectives. Sandali. Parang iba yung sinasabi ng encyclopedia na ito. Ang plural of majesty ng Iglesia ni Cristo na pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan ba yung tinutukoy na plural of majesty dito sa nakasulat na ito? Hindi naman Kasi yung sabi dito, it is almost always accompanied by singular verbs and adjectives. Ibig sabihin, hindi po plural verbs, hindi rin plural adjectives. Ibig sabihin, pinapalitaw ng Diyos na siya lang mag-isa in terms of its singular verb and adjective. Yan po, ibig sabihin, there's only one God. Yan po yung pinapalitaw ng nasabing paragraph na ito. Hindi po plural of majesty ng Iglesia ni Cristo ng pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan ang tinutukoy sa nakasulat sa aklat katoliko na ito. Nako, huling-huli. Hindi nyo binasa kasi ito kasi mahuhuli kayo sa inyong kasinungalingan. Nako, para mas maganda, titignan naman natin itong The Catholic Encyclopedia. Babasahin po natin, Volume 5. Ito po may nihilobstat ni Remy Lafort at may imprimatur ni John Cardinal Farley. Babasahin natin sa page 393. Ito yung 1909 edition. Ito po ang ating mababasa, mga kababayan. Grammarians call it a plural of majesty or of rank or of abstraction or of magnitude. Larong-laro pong nakasulat. Yung plural of majesty pala na tinutukoy ng Iglesia Katolika ay yung pinapilitaw ng Catholic Encyclopedia. Iba po pala sa plural of majesty na gustong ipalitaw ng mga taga-Iglesia ni Cristo 1914. Kasi yung plural of majesty po ayon sa Catholic Encyclopedia, plural of rank or position. Hindi po plural of majesty na pangmaramihang pantawag sa kamahalan. Mali yun, mga kababayan. Yung sinasabi dito, plural of rank or position. Yan po yung plural of majesty na ibig sabihin, sa isang God, merong plural of rank doon sa loob. May mga ranggo doon, tama ba ito, mga kapatid, Babasahin natin sa Juan 14:28. Ito yung ating mababasa. Narinig niyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ginagamit ito palagi ng mga taga-Iglesia ni Cristo para sabihin si Cristo daw ay mas mababa kaysa sa Diyos Ama. Mali po yun. Ibig sabihin nito, ang Panginoong Jesucristo mas mababa sa Diyos Ama in terms of position or rank. Napatunayan na natin nung nakaraan ito sa 1 Corinto 11:3. Ito po ang ating mababasa sa dulo. At ang Diyos naman ang ulo ni Kristo.
wala namang kontrahan nito, mga kapatid, ano? Ang Iglesia Katolika naniniwala that Jesus Christ proceeds with the Father. Ibig sabihin, yung rank ng ating Panginoong Kristo, mas mababa kaysa sa ating Panginoong Diyos Ama. Klaro naman yan, mga kababayan. At tandaan natin, hindi po maaari na dalawa ang Panginoon na maging masters at the same time. Nasa Biblia naman yan. Kaya, huling-huling mga ministrong ito, ang plural of majesty pa ng Iglesia ni Cristo, yung kaninang sinasabi nila na, ito, pakinggan niyo ulit. Kaya hindi po sa bilang o sa mga persona yung Elohim, hindi po tumutukoy doon. Yan po ay plural of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Pangmaramihang kataga ng paggalang sa kamahalan. Yan ba ang plural of majesty na sinasabi ni Bobby Fernandez at ni Michael Sandoval? Yan ba ay naayon sa Biblia, ayon sa mga Bible scholars? Tingnan natin. Babalikan natin ng article na isinulat ng isang Bible scholar. Itong The Meaning of Let Us in Genesis 1:26 mula po kay Gerhard Hassel ng Andrews University. Mababasa natin ang ganito. Even if there were an exemption, it is correct that the verb used in Genesis 1:26 is never used with a plural of majesty. Yung plural of majesty na tinutukoy dito, yung plural of majesty na gustong ipalitaw ni Michael Sandoval at ni Bobby Fernandez. There is no linguistic or grammatical basis upon which the us can be considered to be a plural of majesty. It is for this reason that this interpretation is today generally abandoned. Klarong-klaro, mga kababayan, hindi pa nasang-ayon ng mga Bible scholars sa sinasabi ng mga ministrong ito. Mali talaga ang plural of majesty ng INC 1914 ayon sa mga Bible scholars. Tanong, totoo kaya itong sinasabi nila? Di po nila napatunayan, kaya busted yan! Nako, ang layo, mali. Putol-putol kasi kayo ng mga referensya, kaya nagiging diferensya. Ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Nahuli na naman natin ang kasinungalingan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 na ito. Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, smash na ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel. At paki-follow at paki-like ating Facebook page, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburnok at ito ang Factbusters. Naku, mga ministro ng Iglesia ni Manalo na ito, mga palpak. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!